Nasa kustodiya na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang dalawang children in conflict with the law kaugnayan ng shooting incident sa Tacloban. Samantala, system enhancement naman para mapabilis ang pagkuha ng minors traveling abroad permit, sinimulan na rin ng ahensya. Tinutukan yan ni Juan Antonio. Nasa ilalim na ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang children in conflict with the law na sangkot sa pamamaril sa Tacloban. Dahil edad 15 at 14 ang mga namaril, ipinasok sila sa Regional Rehabilitation Center for Youth para sa intervention. Dito may nakalaan na case manager at social workers na nakatutok sa paggabay sa kanila. Meron po silang exclusive na house parent. And then meron din pong exclusive na mga psychologists na talagang nakatutok sa kanila. Regularly kinakausap yun, sila. Kinakausap, and even the case manager nila, yung social worker. So intensive ang kanilang intervention doon sa dalawang bata. Isa ang RRCY sa Leyte sa 17 RRCY nationwide na pinapangasiwaan ng DSWD. Habang 1,500 accredited bahay pag-asa naman ang pinapangasiwaan ng mga LGU. Ang mga pasilidad na ito ang magiging pansamantalang tahanan ng mga minor de edad na humaharap sa iba't ibang kaso, abandoned at rescue ng pamahalaan. Habang nasa loob sila ng pasilidad, sinisigurong may access pa rin sila sa edukasyon katuwang ang DepEd at alternative learning system. Inihahanda rin sila ng ahensya sa pagnenegosyo at trabaho sakaling mabigyan sila ng pagkakataon na makalabas ng facility. Meron din po tayong mga skills development and livelihood kasi part pa rin po ng rehabilitation is we really want to capacitate yung ating pong mga residents to become ready for employment kapag lumabas sila. Dahil maituturing na vulnerable ang mga bata, kailangan ng proteksyon ng pamahalaan laban sa pang-aabuso katulad ng child trafficking. Sa katunayan, sinimula na ng DSWD ang system enhancement para mabilis ang pagkuha ng minors traveling abroad permit. Kailangan ito ng mga batang babiyahe abroad na hindi kasama ang mga magulang, may tatayong guardian o nasa ilalim pa ng proseso ng adoption. Sa tala kasi ng DSWD, umabot na sa mahigit 73,000 ang nag-submit ng kanilang application para sa MTA permit. Aminado ang DSWD na nahihirapan sila sa pagproseso lalo na't kapakanan ng mga bata ang kanilang prioridad. Sa ngayon po kasi meron po tayong mga group application but hindi pa po ready sa system as of now, but we are developing it sa phase 2 kung saan yung school, yung mga organizations, sports organizations ay mag-a-apply na as a group. Kasama sa system enhancement ng DSWD ay ang pagkakaroon ng express lane kung saan makukuha agad ang MTA permit sa loob ng isang araw. Juan Antonio, IBC News.